Treasure Hunting Weekend, mga katiats. Kami ngayon ay pumunta sa isang legendary na bundok. Dahil sa bundok daw na ito ay mayroong rebarid, muling ibinaon na na-recovered na ginto. Ito ang kwento tungkol sa JICA. Yung nagbaon daw muli dito ay mga ah, ah, engineering engineering na department ng JICA na siyang gumagawa ng kalye sa sa bundok na ito. Itong nakita nating kalye dito ay gawa daw yan ng JICA. At alam naman natin na ang JICA kapag nag-donate yan ng mga road from farm to market, nakagaya nito, mga kalsada na dinonate, ang paggawa ay libre. Alam nating mga treasure hunters na kaya nga sila nag-donate ay meron silang i-recover na mga nakabaon na ginto noong World War II. Kaya totoo, itong ating live pointer ay kasama natin to. Itinuro niya ang bundok na yan dahil kasama siya noon sa isa sa Hapon na bumalik dyan na matanda na. Kasi siyempre matagal na yung na binaon nila, mga nasa 10 taon nang nakaraan, at pagbalik niya matanda na siya. Hindi na siya makaakyat dyan sa tuktok ng bundok. Itinuro na lang niya dito sa kasama namin na live pointer. Kaya yan, no? Ang problema nga lang daw diyan ay parang daanan niya ng mga ng yung mga kaibigan natin sa bundok na walang sapatos. Parang diyan dumadaan sa peak eh. Diyan daw binaon sa pinakamataas na lugar diyan. Mismo yung nagturo ay yung Hapon na bumalik diyan, na kinuha sila as a guide pag akyat ng bundok. Pero dumating na daw sa gabi, ginagabi na. Hindi pa nila naakyat yung ibabaw dahil mahina yung matandang Hapon. Ang kwento dito ay mayroong 10 backpack na may laman na 11 kilograms na maliliit na ginto na parang puspuro lang daw ang laki. So bawat backpack ay mayroong 11 kilograms na laman. Yun ang share ng 10 membro ng JICA na nag-recover ng malaking deposito sa mga bundok na ito. Habang sila ay gumagawa ng project, itong road from farm to market road. Yan palagi ang kanilang alibay eh. Kaya makita naman natin dyan na mayroong maliit na kalsada na itong 2 lane, pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan. Yan ang kanilang ginawa dyan noon. Mga year 2000 mahigit daw eh. So ibig sabihin 10 taon mahigit na ang nakaraan. So ayan, medyo mababa lang tingnan ang bundok na yan kasi malayo. Pero kapag akyatin mo yan, aabutin ka ng kalahating araw dyan bago makarating sa ibabaw. Kaya pinag-usapan namin to na akyatin pag bakasyon, at madaling araw pa lang, siguro alas 4, ay mag-umpisa ng umakyat sa ibabaw. Well, kailangan ng kasama talaga natin tong live pointer kasi kung kami lang ang akyat dyan, saan kami dadaan? Wala kaming alam dyan eh. Yung bundok na yan. Okay, so totoo talaga itong mga reburied treasures of World War II na recovered treasure na muling ibinaon. Kagaya ng ginawa ni Apo Lakay sa Cordilleras, di ba? Binaon niya muli yung mga nakuha niya sa treasure hunting kasi hindi naman pwedeng ilagay yun lahat sa bangko kasi questionable kung saan ang galing yung maraming ginto. Even Karen Hodis nagsabi na the bulk of it is reburied in the mountains of Cordilleras. Sabi ni Karen Hodis, yung attorney dati sa panahon ni Marcos ng World Bank. Si Karen Hodis ang nagsabi noon na talagang totoong maraming ginto si Ferdinand Marcos. Kaya reburied treasure in Cordillera, marami yan. Sa inyong lugar meron din yan pero wala nga lang nakakaalam.
Kaya dito sa pinuntahan namin, ito yung isang reburied treasures. At ang live pointer, ang ating pointer ay isa sa kinuhang guide ng matandang Hapon na membro ng JICA na bumalik dyan. Pero wala daw sila nakuha kasi hindi nila natagpuan, hindi nila nakita yung bato na sinasabi ng matanda na marker. Bato. Malaking bato daw. Hindi sinabi kung anong mga marka. Marami namang malaking bato sa bundok. Diba mga katiyats? Kaya malapit na ang bakasyon Hindi pa nagpahiwatig tong live pointer na kasama namin kung matuloy ba yung expedition o hindi. Gusto kong subukan Ang luck, gamit lang tong pendulum namin ni pendulum tsaka aking dowsing. At siyempre magdala ako ng metal detector yung gamit ko. Siyempre manigurado tayo. Pero diyan ko masubukan ang galing ng dowsing rod at pendulum kung makapagturo ito. Kasi nakalagay daw sa backpack, 10 backpack, nilagyan ng 11 kilograms bawat backpack, maliliit na gold bars parang puspuro ang laman. Kaya madali lang kapag magkahukay ka ng backpack, yun na yun. Sunod-sunod na yun, di ba? Kasi isang hukay lang yun, tinapon nila sa isang hukay ang 10 backpack. 10 kasi sila na siyempre niremit nila sa JICA yung sinabi na recovered, pero kumuha din sila ng kanilang sariling parte. Kasi sa JICA, siswelduhan lang yun yung mga engineer. At ayon sa matandang Hapon na bumalik dyan na kasama ng JICA na nag-recover dyan, ay nagawa nilang magtago ng ginto na para sa kanila kasi hindi sila hatian ng pinaka-leader ng grupo nila na JICA. Kasi iriremit daw yun sa Emperor family, yung mga nabubuhay na kamag-anak. Kasi treasure nga yan ng Emperor na binabaon sa kabundukan noon. Kaya kung tingnan naman natin, di ba, ang mga engineer na to na nag-bulldoze ng kabundukan, gumawa ng daan, nag-donate, sila yung nag-recover, sila yung kinakagat ng lamok ng ahas, di ba? Nagugutom sa bundok. Tapos sila yung naka-recover ng malaking kayamanan pero ibibigay lang sa kanilang pinaka-leader para ibigay sa Emperor's family. Kaya sa tingin ko hindi naman kasalanan, di ba? Kasi wala nga silang parte. So kahit tayo yan, di ba? Nandiyan na yung gold sa atin harapan. Di ba? Alam natin hindi tayo bibigyan kundi sweldo lamang at bonus. So pwede na, di ba? Yan ang tinatawag na parang tinatawag na gray sins. Yung gray, hindi siya black sins, hindi ganong masama. Hindi rin mabuti kasi gray, di ba? Gray na kasalanan, gray sins ang tawag diyan mga katiyets. Okay, kung kayo ang nasa kalagayan ng mga nag-recover, anong gagawin nyo? Mga katiyets, pag-i-comment mamaya sa ating comment section kapag nasa harapan nyo ang tuni-tuniladang ginto, hindi ba kayo kukuha ng kunti para sa share niyo kasi alam nyo na hindi kayo bibigyan ng gold bar kasi accounted ang mga gold bars na yan, nakalista yan. Paki-comment sa ating comment section. Baka meron pang dyan na mag-anghil-anghilan na ginto na yan mga kababayan. Yan na yung magbabago sa inyong buhay. At least hindi niyo ninakaw yan, kayo ang naghukay niyan. Sila ang naghukay noon. Tapos hindi sila bibigyan ng hati, di ba? Sa usapang kasi yan, sa usapang lalaki, dapat 50-50, di ba? 50 sa Emperor's family, 50 sa JICA. Ang nangyari ay sweldo lang sa kanila Kaya, ano sa palagay nyo? Kasalanan ba yung ganun? Pag-comment sa mamaya sa ating comment section. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Happy Easter Sunday!